Kasal ang nakikitang solusyon ni Diana upang mapatunayan na inosente ang kanyang ama sa krimen na inaakusa dito. Paano niya mapoprotektahan ang sarili sa lalaking una pa lang niyang nakita ay nabihag na siya nito. Kahit na puro pang aakusa at panlilibak sa kanilang pagkatao ang lagi nitong pinapaalala sa kanya. Paano mapipigilan ni Diana ang puso na umibig kay Benedict na sa kabila ng hindi maayos na pakikitungo nito sa kanya ay hindi niya napigilan na mahulog dito? Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Please, attorney, huwag niyo po munang sasabihin ito kay Dad. Pagsusumamo naman ni Diana sa kaibigan ng kanyang ama. Hindi po ito makakatulong sa kalagayan niya sa ngayon. Hayaan niyo na po na ako ang mag-ayos nito. Pakiusap ni Diana sa kaibigang abogado ng kanyang ama. Naiintindihan kita, iha. Nakakaunawang sagot naman ni Attorney Morales. Sanay agad na makarecover ang kanyang papa sa lalong madaling panahon para maresolba namin ang gusot na ito. Dahil nagpapaimbestiga na si Benedict at ayokong malaman niya ang tungkol dito. Kailangan niyang malaman dahil wala siyang pruweba sa mga ibinibintang nila kay Daddy. Matatag na sabi naman niya kay Attorney Morales na tumatayong advisor at kaibigan na matalik ng kanyang ama. Naniniwala ako sa Daddy mo, iha. Alam kong hindi niya ito magagawa. Tango na lang ang naisagot niya dito. I need to find out, attorney. Kailangan kong malinis ang pangalan ng Daddy ko sa boss niya. Anytime you need me, iha, tawagan mo lang ako. Bili naman ito sa kanya bago umalis. Opo, tito. Salamat po. Aniya naman dito. Hapong-hapo ang pakiramdam niya sa mga oras na iyon. Kadadating lang niya kahapon galing ng Canada. Nang malaman niya ang nangyari sa ama, ay dali-dali siya nagpabook ng kanyang flight pa uwi ng Pilipinas. Kausap niya lang ito 2 days ago na maayos naman daw ito at busy lang daw sa trabaho ng kumpanya kaya hindi ito masyadong nakakatawag sa kanya. Dahil lingguhan kong tumawag ito sa kanya, pero hindi niya na lang ito pinapansin. Baka nga madami itong trabahong ginagawa. Hindi niya alam na may dinaramdam na pala ito na nauwi sa pagka-stroke nito. Buti na lamang at naitakbo kaagad ito sa malapit na hospital. Nasa hospital pa ito ngayon for observation pero stable na raw ang kalagayan nito at kailangang regular na inumin ang maintenance na gamot nito sa puso. Halos siya ang nagbabantay sa ospital tuwing gabi. Kahalili ang tita Mila niya, ang matandang dalagang kapatid ng ama na tumatayong kanyang pangalawang ina mula pagkabata dahil maaga siya naulila sa ina. Namatay ito pagkapanganak sa kanya. Hindi siya sinisi ng ama at ng pamilya ng ina sa sinapit nito. Pagmamahal at pangunawa ang ibinigay ng mga ito sa kanya. Tanging larawan lang ng ina ang alaalang mayroon siya dito. Wala pa siya maayos na tulog pagdating niya kahapon. Dagdag pa ang demand letter ng kanyang ama galing sa kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Nakakabasa lang niya. Hindi niya makapaniwala na ididemanda ito ng kumpanya na halos buong buhay niyang pinaglingkuran. Siya ang dating vice president ng kumpanya for a long time. At matalik niyang kaibigan ang namayapang may-ari nito. Hindi siya makapaniwalang dinispal ko ng ama ang bilyong-bilyong fans ng kumpanya sa loob lang ng 1 taon
Ayon sa akusasyon ng presidente ng kumpanya sa ama, wala siyang alam na may bisyo ang ama at pinagkakagastusan ng malaki para gawin iyon. Tanging ang farm nila sa kalapit na taon ang pinagkakaabalahan nito tuwing wala itong pasok sa opisina. Sumasakit ang ulo niya sa pag-iisip ng demand letter at kailangan niyang bayaran ang malaking halagang dinispalko umano ng kanyang ama. Kung hindi ay ihahabla ng kumpanya ang kanyang daddy. Kahit ibenta niya lahat ng kanilang ari-arian at pati savings niya sa bangko, ay kulang na pambayad iyon. Nanginginig ang kamay na hawak niya ang mga dokumentong nagsasaad na ang ama ang pumirma ng 3 tseke na nagkakahalaga ng 50 million. Naniniwala siya na pineke ang signature ng kanyang ama, kaya kailangan niya iyong ipausisa. Kilala niya ang ama na maprinsipyo at kagalang-galang na tao. Kaya naniniwala siyang may gustong mag-frame up sa daddy niya. Pumunta siya ng Canada para doon tuparin ang kanyang mga pangarap. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at nagmasteral din siya doon. Sa pagsusumikap niya ay nakapagtapos siya. Habang nag-aaral ay nag-part-time job siya roon. Gusto niyang tumayo sa sarili niyang paa. Kahit palagi siyang kinukulit ng daddy niya, napadalhan siya ng monthly allowance. Iyon ang isa sa mga pinagtatalunan nilang mag-ama dahil ayaw niyang humingi ng tulong dito. In the end ay naiintindihan lamang siya nito. Sa sariling pagsisikap niya ay nakapagtayo siya ng sariling cafe sa Toronto. Dugot pawis ang puhunan niya para maisakatuparan ang matagal na niyang pangarap. Siya ang hands-on na namamahala kasama ang kanyang best friend na si Annie dito. It's Filipino and Western fusion style cafe na tinatangkilik ng mga tao. Na-feature na rin ito sa kanilang local newspaper dahil sa pagka-unique at masarap na dish sa kanilang menu kaya pinipilahan ito doon. Simula noon ay lalong naging kilala ang kanyang restaurant at palaging dinadayo din ng iba't ibang klaseng vlogger. 5 taon na ring maayos ang pamamalakad niya rito. Sa ngayon ay pinapamanage muna niya iyon sa matalik na kaibigan habang wala pa siya para asikasuhin ang kanyang daddy. Sa hospital na siya nagpalipas na magdamag. Hindi kasi siya halos makatulog sa pag-alala sa ama. Pagmulat niya ng mata ay nakangiting nakatunghay ang kanyang daddy sa kanya. Malaki ang inihulog ng katawan at itinanda nito. Gumiti siya dito at hinalikan ito sa noo. I miss you, Dad. Aniya dito habang yakap-yakap niya ito. Kailangan mo magpagaling papa para naman maipasyal kita sa pinagmamalaki kong cafe. Pinasigla niya ang tinig para sa ama. I miss you to, anak. Mahinang sambit naman ito. Mangiyak-ngiyak ito na makita siya. I'm proud of you, Iha, sa mga accomplishment mo. Pinagmamalaki kita. Wika pa nito. Kailangan mong kumain ng marami para makauwi na tayo kaagad, Dad. Pagpapalakas ng loob naman niya dito. Sumaya naman ang mukha nito. Gagawin ko, Iha. Pag uwi natin, ipagluluto kita ng menu natin sa cafe para matikman mo ang mga bestseller natin. Pagmamayabang pa niya dito. Looking forward to that, Iha. Nakangiting sambit naman ng kanyang ama. Just focus with your recovery, Dad. Para pagaling ninyo, ako naman ang babawi sa inyo. Ikaw na bata ka. Hindi mo kailangan bumawi sa akin, anak. Masaya ako sa mga accomplishment mo at kung ano ka ngayon, Iha. Basta, Dad, let me do my share or else magigilty ako. Alo naman niya rito. Ngiti na lang ng ama ang tinura nito. Iha, pwede ba kitang makausap? Nag-aalangang kausap naman sa kanya ni Manang Lourdes, ang kanilang matagal na kasambahay na tinuring na rin nilang parang kapamilya. Oo naman po, Manang. Ano po iyon? Curious na tanong naman niya rito. Hindi ko alam, Iha, kung tama bang sabihin ko sa iyo to. Pero sa tingin ko,
ay kailangan mong malaman. Ito tungkol sa daddy mo bago siya inatake sa puso. 2 buwan na siyang huminto sa trabaho. Lagi na lang gabi kong umuwi at madalas nagmumukmuk lang sa kwarto niya. May dumating na tauhan ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya na sa pagkakaalam ko ay kakilala ninyong mag-ama dahil naging bisita na natin siya nito noon, pero nakalimutan ko lang ang pangalan. Pagkaalis niya ng araw na yon, ay doon inatake ang daddy mo. Nang mapadaan ako sa living room, ay mukhang may pinagtatalunan sila. Salamat po sa impormasyon, Manang. Oo nga pala, Iha. May dumating na sulat kanina ang iyong ama. Mukhang mahalagang dokumento, kaya sa'yo ko nalang ibibigay. Kinuha niya ang mga iyon sa matanda. Manang, please. Wala pong dapat malaman si daddy sa mga dokumentong ito. Pakibigay na lang po sa akin kung ano man ang dadating na nasa pangalan niya dahil ayoko pong makaapekto ang mga iyon sa kalusugan ni daddy. Naiintindihan ko, Iha. Makakaasa ka. Salamat po, Manang, ulit. Please, Iho. Give Mr. Salvador more time. He just suffered from heart attack. Hindi pa siya maayos ngayon. Under observation pa siya. Alang-alang sa daddy mo, Iho. Alam mong magkaibigan sila. Isa siya sa mga founder ng kumpanya natin. Pagbigyan mo naman siya, Iho. Bigyan mo siya ng pagkakataon na malinis ang kanyang pangalan. Pakiusap naman ito. Sana mapagbigyan mo ako. Pagsusuma mo naman ni Atty. Morales. Pag okay na ang kalagayan niya, doon mo na lang ituloy kung anumang demanda or investigasyon ang isasagawa mo. Makakasama sa kalagayan niya kung anuman ang binabalak mo. Napatayo ito sa inuupuang swivel chair. The investigation will pursue, attorney. Madiing pahayag naman ito. Hindi lang ilang milyon ang nawala, attorney. Pinaikot lang niya tayo. Kinuha niya ang pagtitiwala ni Papa. Tapos ngayon, pinakita niya ang tunay niyang kulay. Tungkol sa pera. At gusto niya, one time big time na pera. Kailangan niyang bayaran yon kahit sa anong paraan. Baka nga ginamit pa niya ang pera niya sa business ng anak niya sa Canada. Base sa private investigator na inupahan ko, nagkaroon ng cafe ang kanyang anak sa Canada at namumuhay ng marangya. Malay ba natin kung doon niya ginamit ang pera niya para sa kanyang anak? Lalo't lalo na, nag-iisang anak lamang niya ito. Nasa pangalan din ng anak niya ang farm na pag-aari nito sa kabilang town. Benedict, huwag mong idamay dito si Diana. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Depensa naman ni Atty. Morales. Sana naiintindihan ninyo kung saan nanggagaling itong sinasabi ko. Hindi niya matatakasan ang dinispal ko niyang pera ng kumpanya. Hanggang huling sentimo, babayaran nila lahat ng damay ang anak niya. Mabalasik na anyong pahayag naman ito. Dahil natatakot siya na maalis sa pagka-vice president ng kumpanya dahil sa nalalapit na board meeting. To be honest, Iho, naniniwala ako sa kanya na hindi niya magagawa kung ano man ang ibinibintang mo. Baka nagkakamali ka lang at may naninira sa reputasyon niya. Malungkot na pahayag naman na matanda. Ang alam ko, tinuring ka niyang hindi iba sa kanya. At alam kong totoo yun, Iho. Naniniwala ako na may posibilidad na nag-frame up sa kanya sa kung anumang rason ay hindi natin alam. Kailangan mong maging logical at maging open sa lahat. Hindi mo ba naiisip from the start ay plano na niya iyon na kunin ang tiwala ko, attorney?
Ginawa niya ang lahat. Pagkatapos mamatay ni Dad dahil marami siyang access sa funds ng kumpanya. Nabubulagan ka lang dahil matalik siyang kaibigan mo, attorney. I have all the evidence against him, kaya malakas ang laban ng ikakaso sa kanya. Matigas na pahayag naman ni Benedict. Walang sino man ang makakapagpabago ng isipan ko. Matatag na wika muli ni Benedict. Hopefully, di mo pagsisihan ang desisyon mo, iho. Paalala ng matandang attorney bago lumisan. Kakalabas lang ng hospital ang daddy ni Diana. Naghabilin siya na kung may naghahanap sa daddy niya ay wala ito sa bahay. Gusto na muna niyang makarecover at magpagaling ito at haharapin nilang mag-ama ang mga paratang laban dito. Ayaw niya itong bigyan ng magpapastress, lalo na sa kalagayan nito. Gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang daddy niya. At naniniwala siya na inosente ang kanyang ama. Nasa silid siya nito, tahimik itong natutulog. Awang-awa siya sa naging hitsura ng ama. Napakapayat at malaki ang itinanda nito. Sa loob ng ilang taong di niya ito nakasama, ay malaki ang ipinagbago ng anyo nito. Mukhang napabayaan nito ang katawan at makikita sa mukha nito ang pinagdadaan ng stress at kalungkutan. Gusto niya mag-guilty dahil siya na lang ang kasama nito sa buhay, ay iniwan pa niya itong nag-iisa sa pag-aakalang nasa magandang kalagayan ito, tulad ng lagi nitong sinasabi sa kanya. Wala itong nababanggit na kahit na ano na pinagdadaanan nito. Habang tulog ito, ay naisipan niyang ipaghanda ito ng tanghalian. Namiss niya itong ginagawa niyang ito. Siya kasi ang laging naghahanda ng baon nito noon. Simula pagkabata ay hilig na niya ang pagluluto. At ang daddy niya ang una-unang sumuporta sa kanya. Sinuportahan siya nito sa pangarap niya, kahit ang kapalit niyon ay maghihiwalay siya dito. He is a selfless man. Hindi niya namalaya na tumutulo na pala ang luha niya habang inaayos ang rekado ng lulutuin niya. Nang magtanghalian ay kumain ng husto ang ama at nagagalak siya dahil magana itong kumain. Dad, nagustuhan mo ba ang niluto ko? The best ito, iha. Napakasarap. Sabay tawa naman ito. Sa'yo po talaga lahat yan, Dad. Kailangan balik po natin ang dati ninyong maskuladong katawan. At hindi po bagay sa inyo ang payat kayo, Dad. Sabay kindat naman niya rito. Natawa naman ito sa kanya. Ikaw talagang bata ka, kaya na-miss kita eh. Masaya sila nagkwentuhan habang nagtatanghalian sila. Pumunta siya sa pharmacy para bumili ng gamot ng kanyang daddy at magsha-shopping na rin siya pagkatapos. Pumunta muna siya sa isang bookstore para makapamili ng ilang books na paborito niyang writer. Habang nakapila siya sa counter, ay nasa harapan niya pala ang kasama ng ama sa kumpanya. Binati siya nito nang papansin siya. Hi Tito Ralph, kumusta po kayo? I'm good, iha. Ikaw, kumusta na? Kailan ka pa dumating? Last week pa lang po, Tito. Good to see you po. Likewise, iha. Napakaganda mo. Humahangang papuri naman ito sa kanya. Kayo po talaga, Tito. Masyado niyo akong pina-flattered. Just telling the truth, iha. How's your dad? Tanong naman ito sa kanya. Okay naman po siya. Under medication pa po. Good to know, iha. Pakumusta mo na lang ako kay kumpare, ha? At mauna na ako. Sabi nito na mukhang nagmamadali pa. He looks uncomfortable. Tila pansin niya dahil matagal din silang hindi nagkita. Kaibigan itong matalik ng kanyang ama. Ito pa nga minsan ang naghahatid sa kanya noon sa school ng mga panahong sobrang busy ang ama niya sa bagong tayong kumpanya ng matalik na kaibigan nito. Pero pinagtatakhan niya lang ay kung bakit hindi ito dumalaw sa ama sa ospital at kahit na uwi na sa bahay ay hindi ito dumalaw.
May nararamdaman siyang kakaiba. Tila may hindi tama. Mukhang may itinatago ito or alam sa nangyari sa ama.